na niyang sinubukang wakasan ang sariling buhay. At sa isang pagkakataon, nakomato siya ng matagal at di umano'y nakatawid na sa kabilang buhay. Alamin kung paano pa siya nakabalik at ano ang mga ibinaon niyang aral na nakapagbago sa kanyang buhay. Margie, ano nangyari sa'yo? Tita! Tita, si Margie po! Parang patay na siya. Margie, gumising ka ha. Margie, bata ka pa. Ba't mong ginawa ito, Margie? Nanghina ako, parang yung physical body ko, parang apoy na unti-unting parang nauupos. Nung sinugod ako, nakita ko talaga yung katawan ko, humiwalay ako. (1994), isang di pangkaraniwang pangyayari daw ang naranasan ni Margie Madriaga. 18 anyos lang siya noon habang nakaratay siya sa ospital. Minsan na raw humiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Nasaksihan din daw niya kung paanong nawala ng pag-asa ang mga doktor at kanyang mga kamag-anak na maisalba pa ang kanyang buhay. Ito ang sinasabi ni Margie na kanyang near-death experience. Yung mga taong namatay na gano'n, bigla silang nabubuhay muli, biglang naagapan or for one reason or another, nabuhay sila. Tapos, nagkwekwento sila kung ano yung naranasan nila nung time na supposed to be clinically dead sila. Ayon pa sa mga eksperto, marami na ang ganitong kwento na kung saan panandaliang humihiwalay daw ang kaluluwa sa kanilang katawan. Noong mga 1970s, na meron akong nabasang libro na Life After Life. Ito, compilation to ng mga doktor na naririnig na nila, marami sa mga pasyente nilang nagkikwento tungkol dito. Samantala, sa kaso ni Margie, maraming beses na raw siyang nagtangkang magpakamatay. Pero itong huli, ang tila pinakamalala ang naging resulta. Dalawang Makalipas ang 17 taon at 3 beses sa suicide attempts, eto na ngayon si Margie. Talagang parang may bumubulong sa tenga ko. May bumubulong talaga as in sa dalawang tenga mo. Wala kang ibang maririnig kahit sa ibang sabi ng tao. Hindi mo siya maririnig, kundi yung maririnig mo, gawin mo yan, magpakamatay ka, yan lang solusyon. Lumaki si Margie sa kanyang lola Tinay. Abala kasi sa bukid ang kanyang mga magulang kung kaya't sa lola siya ipinagkatiwala. Kamusta ang relationship mo sa nanay at tatay mo? Masasabi bang yung normal na relasyon ng anak sa mga magulang? Siguro nung medyo kabataan ko, hindi. Kasi nga, bata pa ako, meron na akong yung unti-unti na yung puso ko may natatanin yung galit sa mga words na sinasabi nila sa akin. Lumabas ka na nga lang. Nakakainis na yung mukha mo. Ginagawa ko na lang, tuwang-tuwa ako pag galit na galit siya. Parang doon ako doon ako nakakaganti sa part na yun, yung paggalit siya. Bihira lang daw niya makasalamuha ang kanyang nanay at tatay, kung kaya't hindi siya malapit sa mga ito. Tanging si Lola Tinay daw ang karamay niya sa lahat ng bagay. Nang ito'y pumanaw, nakaramdam daw ng matinding depresyon itong si Margie. After nung namatay nga, nung tinake over na ako sa parents ko, parang siyempre may mga kapatid na ako. Tapos, parang yung attention na ko sa una, naiba yung environment ko nung nabalik na ako sa parents ko. Siyempre, hindi lang naman puro sa akin yung attention. May mga kapatid din ako. Mayroon ding nananaig na kompetisyon o sibling rivalry sa kanya at sa nakababatang kapatid. Buhat daw nang siya ay magkaisip. Ito na raw ang paborito ng kanyang mga magulang. Hindi mo gayahin yung kapatid mo, napakatalino. Gayahin mo tong kapatid mo. Matalino, hindi bobo ka tulad mo. Sinasabihan ako na, bobo ka. Parang may competition nga. Bobo ka, sabi. Pag sinasabi yung words na yun, umano na sa puso ko, unti-unti na akong nagkakaroon ng hatred sa parents ko. Baka kari na mata mo, ha? Ito ang ginamit na dahilan ni Margie para magrebelde. Nalaban ka na? What? Paano ka nagrebelde sa kanila? Pag may pinapagawa sila,
ayaw ko sundin. Kasi gusto ko siyang magalit eh. Gusto ko siya talaga magalit. Kasi doon nga ako nakakaganti sa kanya eh. Sa part na yun. Lumaya si Margie mula sa kanilang bahay at nakitira sa isa niyang tiyahin. Pero imbis raw na makaramdam siya ng paggalinga, napagbintangan pa siyang nagnakaw ng malaking halaga. Ito ang unang pagtangka niyang pagpapakamatay. Anong ginawa mo? Nung una, kasi may mga mangga dito, may spray ng mangga. Tapos naglagay ako sa isang baso. Nilagyan ko ng tubig. Tapos isang patak lang siya. Tapos ininom ko. Tapos yung pangalawa, mayroon na naman paglalaslas naman na hindi ko naman naituloy kasi nadatnan ako nung auntie ko. Sa pangatlong pagtangka ni Margie, hindi na siya singpalad ng mga nakaraang pagtangka. Itong pangatlo, ayun na, sabi ko, itutuloy ko na talaga to. Tapos yun, ininom ko nga yung 40 tablets na yun. Margie, gumising ka. Gumising ka. Tapos hindi na siya magising kahit anong yugyug ko, kahit anong pabaling. Inaano na namin yung dibdib niya para kung ano man, pinupulsan. Meron naman, kaya tatakbo na ako palabas. Sabi ko, tawag kayo ng mga tao, tulungan natin lahat, natin sa ospital. 3 araw na nakomato si Margie at habang himbing na himbing ang kanyang pagtulog. May kwento parang habang nasa ospital ka, parang meron kang kita o napuntahang lugar. Ano po? Nakita ko talaga yung katawan ko, humiwalay ako. Humiwalay ako dun sa katawan ko. Nakikita ko yung mga nangyayari. Takot na takot si Margie sa kanyang narinig at nakita. Maya-maya lang, Nasa kadiliman ako. As in kadiliman, wala akong makita. Tapos ang baho, hindi mo mabubusan yung lugar na yun. Sobrang baho. Hanggang sa may nakita ko isang tuldok na liwanag. Tinayas ko yung yung dalawang kamay kong ganyan. Sabi ko, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Yung liwanag na sa tuldok na yun, nilamon ako. at agad na nagising si Margie. Naalala mo kung ano yung unang salitang sinambit mo nung magkaroon ka ng malay? Tubig. Bakit? Sobrang uhaw ko. Sabi nila, pahingin tubig, hindi timba ang hiningi ko. Isang drum. Pahingin isang drum na tubig. Sa kabila ng di umano'y near-death experience si Margie, dala-dala pa din niya ang galit sa kanyang mga magulang maging sa mga kamag-anak at tila naapektuhan din ang pakikitungo niya sa kanyang asawa at mga anak. Anong bago kami nagsama talaga, minsan nasasabi ko nga po na doon siguro ako medyo nagloko din dahil siyempre iba yung ugali niya rin, minsan masungit. Minsan hindi mo maintindihan yung pag-uugali niya. Naging babaero ang kanyang asawa at patong-patong daw ang kanilang problema. Hanggang sa unang makakilala si Albert sa Panginoon. May mga lumalapit sa akin, mga pastor, gano'n, nasisharean ako. Pero binabaliwala ko lang po yung gano'n. Hanggang dumating po yung sinabi ko po kanina na kaibigan ko na Chinese na nagda-testimony po sa akin. Yun, doon po ako nag-start, October 1 yan. Yung time na yun, parang kakaiba yung pakiramdam ko yung una ako nag-church sa kanila. Kakaiba, parang ang gaan ng pakiramdam. Tapos, pag andun ka, syempre, kinakamayan ka. Yung parang binibigyan ka ng halaga. Yun yung palang matagal kong hinahanap nung bata pa ako. Yung attention na yun. Sa kanyang pagsali sa fellowship, nakahanap ng bagong pamilya si Margie at nailabas niya ang lahat ng galit na bumabalot sa kanyang puso't isipan. Tingin mo napatawad ka na unang-una ng mga magulang mo? Siguro ang kiniklaim ko na lang yung time nung 31 ako, nagyakapan kami. Na nung kumingi ako ng tawad, tapos sabi niya, matagal na kitang pinatawad, anak. Talagang nakakatouch yung na yun, yung tawagin kang anak ng magulang mo. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Parang yun na lang yung pinanghawakan ko na napatawad na ako ng parents ko. Tuwing Miyerkules, sumasama sa Bible study si Margie. Siya pa nga ang tumatayong cell group leader. Every Sunday po, sa loob ng church,
Nag-ano po kami ng mga life group network, tapos sa mga women's po. Yung parang naghahawak po ako sa Jesus is Lord. Sa dami ng kalbaryong pinasa ni Margie noon, nangako daw siyang hinding-hindi ito pagdaraanan ng kanyang anak. At kung may isang bagay daw siyang natutunan, Yun nga po, kung ano yung sinasabi ng mga magulang sa anak, huwag silang manghinakit, huwag silang magtatanim ng sama ng loob. Kasi sa ikabubuti nila yon. Ang sarap ng buhay, pag yung magulang mo, yung parents mo at saka yung anak, ay maganda yung relasyon. iba't iba ang ating mga karanasan, tagumpay man o kabiguan. Nasa sa atin na kung paano ito haharapin sa patuloy nating pagpapalaot sa buhay. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Rhea Santos. Pakinggan natin at kapulutan ng mga aral ang bawat kwento na hamon sa tunay na buhay.